Alam niyo mga kababayan, nakakasama po ng loob at nakakalungkot and at the same time nakakapikon po na malaman na may mga taong ganito na sa kabila po ng pinagdaanan ng bansa natin na binagyo tayo at may mga kababayan tayong nangangailangan ng tulong, meron tayong mga kababayan na mas pipiliin pa na mangutya, manlait at i-down ang ating gobyerno, ang ating Pangulo at ang mga taong tumutulong sa Pangulo, sa ating gobyerno at sa ating mga kababayan. Mas pipiliin pa nilang i-down, kutyain at pagtawanan yung mga nagtutulungan kesa po sumama sa pagtulong. Ganyan po mga kababayan ang ginagawa ng mga DDS na ito. Sa kabila po ng dinanas ng ating bansa na binagyo tayo, may mga kababayan tayong nawalan ng bahay, buhay at kabuhayan. May mga volunteers at mga nagtutulungan na handang magbuwis ng buhay para mag-rescue at magpaabot ng tulong. Meron din po tayong mga ganitong uri ng kababayan na pinagtatawanan sila. Pati ang ating Pangulo, ang gobyerno, pinagtatawanan sa isang public live. Habang may mga tao na handang magpaabot ng tulong, makipagtulungan sa ating gobyerno, meron din pong mga ganitong tao na talagang ida-down sila, pagtatawanan sila, para lamang pasayahin siguro ang kanilang mga sarili. Or talagang ginagawa lang nila ito para pabanguhin ang kanilang mga idol at pabagsakin ang ating gobyerno at ang mga taong tumutulong sa gobyerno. Meron po akong 3 video na ipaparinig sa inyo. Mabilis lamang po yung mga video na yon. Iniksian ko lang, kinuha ko lang yung pinaka-highlight dahil ayoko na rin pong iparinig sa inyo yung kabuuan dahil baka po masaktan din po kayo gaya ng naramdaman ko. Ako po'y nalungkot at sumama ang loob nang marinig ko ang mga pinagsasabi nila kay PBBM at kay Atty. Lenny na tumutulong lamang po sa ating mga kababayan at sa ating gobyerno. Unahin po natin pakinggan yung sinabi nila kay PBBM. Hello, I'm back. Actually, almost a year ata na hindi talaga ako nag-a-upload na dito kasi hiyang-hiya ako sa mga upload ko before. Ang dami ko pa namang ginagawa para lang talaga manalo siya. Tapos biglang ganyan na nga. Actually, sinuportahan ko lang naman siya dahil nandyan nga si Inday Sara. Hindi talaga sa kanya ako nagsusupport. So, sa mga inaaway ko before, sorry na talaga. So, nabudol po ako, na-scam. Sising-sisi ako kung sino yung sinuportahan ko before. Basta again, sorry, nabudol ako. Accepted ako, mali. So, pinangangalandakan po niya sa content niya na binudol daw po siya ni PBBM. Mamaya, sasagutin natin yan, mga kababayan. Yan pong babae na po na yan, ay siya rin pong nanlait kay Atty. Lenny. Ito po, pakinggan po natin yung mga DDS na naka-live kung paano po nila dinadaw ng ating Pangulo na nagtatrabaho. Pakinggan po natin. Utak ni BBM, ang gumagalaw din, yung panga niya, sumasayaw talaga. May sariling buhay. Ito yung panga niya, may utak, no? Left, right, ganon. Lana, tuyo na yung utak ni BBM eh. Ang lakas ng makatuyo yun. Yung utak niya nga may sariling pag-iisip. Buti pa yung panga may isip. Sa pagkakaunawa ko po dun sa unang part, ang dinig ko, hindi ko lang po na-record, sabi niya hindi lang daw po utak ni PBBM yung gumagalaw, pati daw po yung panga, no? Yun po yung pagkakaalala ko. Pero narinig niyo naman po kung paano sila manglait at man-down ng Pangulo ng Pilipinas sa mga kababayan. Sasagutin po natin yung mga pinagsasabi nila, ipapakita ko sa inyo yung accomplishment ng Pangulo. Ngayon, pakinggan po muna natin yung babae kanina. This time sa Atty. Lenny naman po ang kanyang dinadown. Ito po. Guys, grabe talaga. Natawa ko kay Mama Lenny. May picture ako ipapakita. Wait lang. Yan. Question, Mama Lenny. Bakit kailangan lumusong? Magdala lang ng, tingnan nyo, mas marami pa yung lumusong kaysa yung dala nila na na ibibigay sa tao na tulong. Tingnan nyo. Sa tubig, tingnan nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lang ata. 7 lang na gallons. At yan na yung kanyang ginawa, lumusong. Para saan? For the picture ba ito? Lulusong ka para sa 7 na tubig na dala mo. At ito, ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabihin natin, 5 yung nakikita ko. Sabihin natin 10 din. 10. Katulad sa tubig niya. 9 lang, 8 lang ata yung tubig. Sabihin natin 8 din to. Lulusong ka para sa 8? 8 na ganyang supot.
Mama Lenny naman, gamit-gamit din sa utak. Ayan po mga kababayan, yan po ang pinagagagawa nila na imbis po na tumulong, makibahagi sa ating gobyerno at pasalamatan po ang mga nakikipagtulungan. Ang ginagawa po nila, nilalait nila, pinagtatawanan nila at kung ano-anong masasakit na salita at negatibong salita ang sinasabi nila sa gobyerno, sa Pangulo at sa mga taong tumutulong sa ating Pangulo kagaya na Atty. Leni Robredo. Ganon po mga kababayan ang ginagawa ng mga DDS na ito. At sa tingin ko, hanggat may mga ganyan tayong kababayan, hindi po talaga tayo uusad. Ngayon, gusto ko po muna unang sagutin yung mga sinabi niya kay Atty. Leni and then susunod, kung sasagutin is yung mga pangungutya nila, pagtatawa nila kay PBBM. Una ate, yung rubber boat na pinaglagyan ng mga relief goods nila Atty. Leni, hindi mo pwedeng paglagyan yan ng sako-sakong bigas para makita mo na marami palang inihahatid na tulong sila Atty. Leni Robredo. Dahil obviously, lulubog. Pangalawa, yung mga taong naandyan ay mga taga-dyan din na binibigyan ng tulong nila Atty. Leni na tumutulong lamang sa paghahatid ng relief goods. Pabalik-balik na sila. Dala nila yung rubber boats, maghahatid sila. Pag naibigay na, babalik sila sa pinanggagalingan ng relief goods, ihahatid ulit. Tapos, babalik ulit, ihahatid ulit. Ibig sabihin, dahil nga hindi pwedeng lagyan ng maraming laman ang rubber boat dahil lulubog, nagpabalik-balik sila. Just because isa lang yung nakita mong picture, hindi ibig sabihin yan lang yung binigay na tulong. Pangalawa, wala silang choice kundi lumusong para maipaabot ang mga relief goods dahil yung mga bahay sa Bicol ay napapalibutan ng baha. So hindi po pwede or diyahe kung yung mga tao papupuntahin mo pa dun sa mga truck na pinanggagalingan ng relief goods para pumila doon. Kaya ang ginawa nila Atty. Leni, sila na ang naghatid. No? Bakit ba imbis na pasalamatan mo na may mga taong tumutulong sa gobyerno at sa ating mga kababayan, pinagtatawanan mo pa? Ang gusto kasing palabasin ni ate, yun lamang ang tulong nila Atty. Leni. Ate, mahiya ka naman sa mga nagbigay ng tulong, mga nag-donate at mga nag-volunteer para mapahatid ang tulong na ito sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. At maawa ka naman sa mga taong tinutulungan nila dahil sila din ay ino-offend mo at pinapahiya mo. Ganyan na ba kayong klase ng mga Pilipino? Na dinaanan tayo ng bagyo or delubyo, may mga taong nag-e-effort, nagtutulungan, gumagastos, naglalaan ng oras. May gobyerno tayong tatrabaho, pero ang kapalit na ginagawa nyo, ang binibigay nyong kapalit ay pangungutya at panglalait. May naitulong ba kayo? Mahiya ka naman sa mga taong nag-donate ng halaga na ito, na halos 33 million na, para lamang tulungan ng ating mga kababayan dyan, para lamang kutyain sila at pagtawanan. Sa palagay mo ate, kasi ang gusto mong palabasin ay ang makita na maraming tulong sila Atty. Leni Robredo at ang angat buhay. Sa palagay mo, itong ipapakita ko sa iyo, yung tinutulong ng mga celebrity, nila Vice Ganda, nila Donnie Pangilinan, nila Maris Racal, nila, kahit po ang inyong kandidato na si Willie Revillame, kay Atty. Leni nagpaabot ng tulong. Si Erwin Tulfo, ang PAGCOR, government agency, nakikipagtulungan sa angat buhay. Ang kaalyado ni PBBM, na si dating DILG Secretary Abalos, kay Atty. Leni nakikipagtulungan para sa ating mga kababayan. Sa palagay mo yung mga yan, yung mga tinulong nila, kakasya dun sa rubber boat. Yung mga sako-sakong bigas, yung pinapakita ko sa iyo. Yung mga truck-truck na yan na inihatid sa Naga. Sa palagay mo, kakasya yan sa rubber boat para kapag nakita mo na may nagpicture na private citizen, pinicturean sila, at makita mo, maging masaya ka na, ay, ang dami palang tulong nila Atty. Leni. Sa palagay mo, kung ginagamit mo yung common sense mo, kung meron ka man, kung ginagamit mo yung utak mo, sa palagay mo, kakasya lahat dyan, yung mga tulong ng mga tao na pinahatid sa angat buhay, yung tulong ng McDonald's, ng Jollibee, yung tulong ng Sogo, sa palagay mo kakasya yan dyan sa rubber boat na yan, para pag nakita mo, tuwang-tuwa ka. Ate, mahiya ka naman sa mga nagbigay ng tulong at mga nakikipagtulungan para maibsan ang pinagdadaan ng hirap ng ating mga kababayan. Malamang sa malamang, ikaw wala kang naitulong. Sa palagay mo, itong mga ipinapakita ko sa'yo, na mga nakalagay sa van, sako-sako, nakalagay sa truck,
ng mga ahensya ng gobyerno at ng mga pribadong individual at kumpanya. Eto, tignan nyo, ayan, truck yan. Nagbigay ng tulong sa ating mga kababayan dyan via Angat Buhay nila Atty. Leni Robredo. Kahit nga si Robin Padilla, ayan, inyong kaalyado, kay Atty. Leni Robredo nakikipagtulungan. Sa palagay mo yung mga tulong nila, mga tulong ng mga celebrity nila Bea Binene, mga tulong nila Marian Rivera, sa palagay mo lahat yan kakasya dun sa dala nila Atty. Leni na rubber boat na kailangan nilang gamitin para magpabalik-balik at maghatid ng tulong dahil lulubog ang rubber boat pag pinagkasya mo lahat dyan. Ate, ikaw siguro ang dapat gumamit ng utak. Kinukutya mo yung taong pribado na tumutulong sa ating kababayan. Anong klaseng Pilipino ka? Kaya mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, sa tingin ko, yan yung goal nila, i-discourage ang mga taong nakikipagtulungan sa gobyerno, i-down, ibaba, para yung mga tao, puro negatibo na lamang ang makikita at maa-absorb. At ang resulta niyan, magtatampo, mapapagod, magagalit sa gobyerno. Para ano? Para may advance sa mga DDS na ito, ang kanilang interes at ang kanilang layunin na sila ang manungkulan at maupo. Ayan ate, ipapakita ko sa iyo, ayan, sasampal ko sa iyo ang sandamakmak na tulong na dinala dyan sa Naga. Na ikaw, hinusgahan mo na dahil nakita mo lang yung picture na yon. Nag-assume ka na yun lamang ang tulong ng mga taong nakipagtulungan sa Angat Buhay. Judgmental ka, hinusgahan mo na at minaliit mo na. Ayan, tignan mo lahat ng pinapakita ko sa iyo. Lahat yan hindi galing sa confidential fund. Yan ay tulong ng mga mamamayang Pilipino na may puso sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Pero kayo, nasaan ang puso nyo? Hatred, pangungutya, at pangmamaliit. Ngayon ate, sasagutin kita dun sa sinasabi mo na nabudol ka. Kung sinasabi mo na nabudol ka, well, fortunately for us, yung Pangulo na nanalo, nagtatrabaho. Kung masama ang loob mo doon, buti nga sa'yo. Pero kami, masaya kami na yung nanalo ay nagtatrabaho. Hindi man namin siya naiboto, na-appreciate namin ang ginagawa niya. Bibigyan kita ng isang example. Lagi niyong sinasabi nung panahon ng idol nyo, safe ang Pilipinas. Pero anong sabi ng PNP? Ayan, according sa PNP, mas safer ang Pilipinas ngayon sa panahon ni PBBM. Ano pa? Kahapon, inaugurate, binuksan nila PBBM ang isa sa pinakamalaking, I think, shipping industry to or shipping company. Nakalagay kasi distributing center na Maersk. I don't know how to pronounce that, pero I think naniniwala ako na malaking kumpanya yan, nakikita ko na malaking shipping company if I'm not mistaken, na nag-invest dyan sa Laguna. So, congratulations sa mga taga Laguna or kung sa specific city na yan, magkakaroon kayo ng karagdagang trabaho, magkakaroon ng malaking kumpanya na magdadagdag sa pagbabayad ng buwis na magagamit sa pangangailangan ng mga Pilipino. Merong isang malaking kumpanya na makakatulong sa ekonomiya ng bansa. In other words, investment. At yan ay ilan lamang sa mga accomplishments ng Pangulo ng ating gobyerno. Mas safer ngayon, whether you agree or not, para sa akin, sa aking bilang kakamping, mas safer ang Pilipinas ngayon. So wag niyong ipamukha sa amin na magaling yung idol nyo dahil mas magaling si PBBM. Whether you accept it or not, mas maraming Pilipino ang nakaka-appreciate niyan. At kung pangungutya ang ginagawa nyo, panlalait, ito isasampal ko rin sa mga mukha nyo, ang ginagawa ng gobyerno para tulungan ang ating mga kababayan dyan sa Bicol at sa mga iba pang lugar na nasalanta ng bagyo. Nagpaabot ang Pangulo ng 30 milyon na tulong sa mayor ng Naga. Pinapakita ko sa inyo ang ginagawa ng gobyerno at ng mga taong tumutulong sa gobyerno na nilalait nyo at pinagtatawanan nyo. Pinapakita ko sa inyo na kami ay nagtutulungan. Kaya namin makipagtulungan sa gobyerno, sa Pangulo para sa bansa. Na kami, mga loyalists at PBBM supporters at mga kakamping, mas uunahin namin ang bansa kesa
gayahin kayo sa ginagawa nyo na pangungutya, pag-uubos ng oras, na pagkakalat ng negatibo sa social media para para galitin ng mga tao, pagurin ng mga tao, para yung mga tao magtampo sa gobyerno. Hindi namin kayo papayagan. Kaya ginagawa ko to na sagutin ang mga pinagagagawa nyo. Kaya kahit ako, pag pinapanood ko ang mga video nyo, nasasaktan ako at napipikon, pinipilit kong gawa ng content dahil hindi po pwede ang pinagagagawa nyo. Hanggang panlalait lamang kayo at ad hominem. Para may pinagmanahan kayo sa mga pinagagagawa nyo. Imagine mga kababayan, si Atty. Leni pribadong individual na wala namang posisyon sa gobyerno, nagpapaabot ng tulong, tumutulong, nakuha pang kutsain pagtawanan ng mga ito. Imagine yung Pangulo na nagpapakitang gilas din naman, nagtatrabaho, may mga resulta, may mga accomplishments, pero ang mga ito mas pinipili pang ikalat ang negatibo. Para Para puro negatibo lang ang makita ng mga Pilipino? Hindi kami papayag dyan. Yan ang estilo nyo. Yung kahit na merong nagtatrabaho sa gobyerno, may mga accomplishments, may mga nagagawang magaganda, at may mga taong tumutulong, ang gusto nyo pala ganapin ang kanegahan, ang negative, ang mga hindi maganda, pala ganapin ang pangit, para para yung mga tao magalit. At para sabihin nyo na kayo ang bida, kayo ang magaling, na kayo ang dapat na namumuno. Mga kababayan, kitang-kita na natin at napaka-evident ng estilo ng mga ito. Wala silang appreciation, wala silang kasiyahan, na kaya kahit mga nagtatrabaho sa gobyerno, kahit yung Pangulo, walang imik sa mga pinagagagawa nila, walang pagganti ni kahit isang salita na negatibo na sinabi sa kanila sa kabila ng kanilang pambabastos, pambababoy, at patuloy lamang sa pagtatrabaho niya at paggawa niya ng magagawa niya para sa bansa. Kahit may mga NGO gaya ng Angat Buhay at mga tao gaya nila Atty. Leni Robredo, nila Senator Bam Aquino na chairman ng Kaya Natin Movement na tumutulong sa gobyerno, kahit may mga taong handang magbuwis ng buhay, kahit may gobyerno at mga tao na pribado na nagtutulungan para iangat ang ating bansa, unahin ng ating bansa, ang mga ito. Pangungutya, panglalait at pangdadown ang inaatupag, mga kababayan. Uulitin ko, kayo mga DDS, ni hindi nyo nga nagawang mag-donate ng ganitong kalaking halaga, sinasabi nyo 32 million kayo. Pero itong mga kakamping ang nag-donate niyan para tulungan ang ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Para tulungan ang gobyerno na maibsan ang hirap na nararanasan ng ating mga kababayan. Dahil again, lagi ko sinasabi sa inyo, kapag ang mga kababayan natin nagutom, napagod, at napikon, nagalit, laging ang pagbubuntunan ng kanilang galit ay ang gobyerno. At gagamitin sila sa pag-aaklas, pag-uwelga, para patalsikin ng gobyerno. Pero hindi tayo papayag dyan. Dahil nandito tayo para ipaalam din sa ating mga kababayan kung ano yung magagandang nangyayari at magagandang nagagawa ng gobyerno at magagandang resulta ng ginagawang pagtutulungan ng mga taong concerned sa Pilipinas at ng ating national government. Alam niyo, dito ko na-realize yung kahalagahan ng sinasabi ng Pangulo na kailangan talaga natin ng unity at pagtutulungan at pagsasama-sama. Dahil yun talaga ang magpapaangat sa ating bansa. Yun talaga ang magpapaunlad. Pero kung meron talaga tayong mga kababayan na ganito, na walang kasiyahan, na hindi marunong i-appreciate or hindi marunong kilalanin, i-acknowledge, pasalamatan ang mga taong nagtutulungan at mga nagagawa ng gobyerno, ay talagang hindi po siguro talaga tayo uusad. Kaya kailangan sana mas marami tayong mga Pilipino na ang mindset ay ang magtulungan, magkaisa, magsama-sama para sa bansa natin. Huwag na po sana kayong ganyan na yung mga tao tumutulong, yung gobyerno nagtatrabaho, ginagawa ang best, kinukutsa nyo pa, nilalait nyo, pinagtatawanan nyo sa mga live nyo. Ginagawa nyo ng content para pagtawanan.
sana yung mga taong nakapanood ng content nyo, mga taong nakarinig at nakakita ng mga pinagagawa nyo sa social media, sana wag silang sumang-ayon sa inyo at sana wag silang sumuporta sa inyo, mga kababayan. Pasensya na po kung kayo naapektuhan dun sa mga video na ipinakita ko sa inyo, mga sinabi nila. Kaya pinutol ko dahil ayoko ring maramdaman nyo na mapikon or malungkot, sumama ang loob gaya ng naramdaman ko. Pero kailangan ko pong iparinig sa inyo yun at ipakita para atin pong masagot, para atin pong ipaalam, mag-raise tayo ng awareness na ganito po yung pinagagagawa nila. At para naman masagot natin sila at maipakita natin sa kanila yung mga ginagawa din ng ating gobyerno at ng mga taong concern sa ating bansa at sa ating mga kapwa Pilipino. Yun lamang mga kababayan, sana mas maging marami tayo na may concern sa Pilipinas at wag po natin silang gayahin sa pinagagawa nila. Patuloy ko pong ipagtatanggol, patuloy po nating ipagtatanggol ang ating gobyerno na nagtatrabaho, hardworking at ang mga taong nakikipagtulungan sa gobyerno. Patuloy ko pong gagawa ng content para sagutin ang mga ito, supalpalin at sampalin ng magagandang nangyayari sa bansa upang hindi po mamayagpag ang kanilang naratibo na puro pagpapakalat lamang ng negatibo. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po'y malike ng video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.